Alam nyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta isang lesson sa history. Para itong isang detective story, isang misteryo na matagal nang nakatago. Ito'y kwento ng isang sinaunang paraan ng pagsulat na parang sinadyang burahin sa alaala natin. At ito yung tanong na magsisimula sa lahat. Paano nga ba magiging banta sa isang buong imperyo ang mga simpleng letra at simbolo lang? Parang ang weird, di ba? Pero yan mismo ang nasa puso ng kwento natin. At ang sagot dyan, well, yang ang magbubukas sa isang laban para sa pagkakakilanlan at kapangyarihan. Okay, simulan natin sa unang bahagi. Tatawagin natin itong isang sibilisadong sorpresa. Dito, makikita natin yung isang eksena sa kasaysayan na talagang babago sa lahat ng akala nating alam natin tungkol sa ating nakaraan. So, isipin nyo yung eksena. Tumaong yung mga barko ng mga Europeo. Dala-dala nila yung ideya na sila yung magdadala ng sibilisasyon sa atin. Pero, laking gulat nila. Ang nadatnan nila ay isang lipunan na hindi lang pala basta marunong bumasa at sumulat. Laganap ito. Ginagamit nila ang pagsulat sa tula, sa mga kasunduan, sa pang-araw-araw. Totally unexpected para sa kanila. At dito yung pinaka-importante. Kasi yung panulat na to na kilala natin ngayong bilang baybayin, hindi lang siya basta mga simbolo sa papel. Ito yung resibo. Ito yung matibay na ebidensya na bago pa man sila dumating, mayroon ng isang maunlad at, yes, sibilisadong bansa dito. So, paano natin napatunayan ang lahat ng ito? Dito napapasok yung pinakamatibay na ebidensya natin, ang palatandaan mula sa isang piraso ng tanso. Ang tinutukoy ko ay ang Laguna Copper Plate Inscription o LCI. Isipin nyo, isang maliit na piraso lang ito ng tanso na nahanap lang sa isang ilog. Pero yung laman nito, para kang nagbukas ng isang time capsule na naglalaman ng isang nawawalang chapter ng history natin. At ang pinaka-mind-blowing dito ay yung petsa. Ginawa itong dokumento noong 900 CE. Uulitin ko, 900. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Grabe! Para lang magka-ideya tayo kung gaano na yan katagal habang isinusulat yan sa Europa, kasagsagan ng Viking Age. Daan-daan taon pa bago tumapak si Magellan sa Pilipinas. So malinaw na malinaw, bago pa man ang kolonisasyon, meron ng isang organisadong lipunan dito. So ano ba talaga yung sinasabi ng LCI? Well, hindi lang to basta artifact. Patunay ito ng isang kumpletong sibilisasyon. Isa itong legal na dokumento, actually, isang resibo na nagpapatawad sa isang pamilya sa kanilang utang. Ibig sabihin, mayroon na tayong komplikadong sistema ng pagsulat, organisadong legal system, konsepto ng utang at batas, at isang lipunang literate. Kompleto. At dito na tayo papasok sa pinakamalaking misteryo. Kung ganun pala ka-common at kaimportante ang baybayin, bakit ito halos naglaho na lang bigla? Saan ito napunta? May dalawang teorya dyan. Yung una, yung simple, ay unti-unti lang daw nawala, napalitan ng bago. Pero may isa pang teorya, yung mas madilim na posibilidad, na ang baybayin ay hindi lang basta naglaho, kundi sinadyang sirain at burahin. Bakit naman nila gagawin yun? Simple lang at napakabrutal ng rason. Kung gusto mong sakupin ang isang lahi, burahin mo ang kanilang kasaysayan. Tanggalin mo yung koneksyon nila sa kanilang nakaraan. Kapag ginawa mo yun, mas madali mo nang maipapasok ang sarili mong kultura, batas at kontrol. Yung alfabeto, naging armas ng pagkakailanlan at ang pagsira dito ay isang paraan ng pananakop. Pero huwag kayong mag-alala, hindi sa isang malungkot na nota nagtatapos ang kwentong ito. Dahil mula sa mga abo na nakaraan, may isang bagong kilusan na isinilang. Isang paglaban para buhayin muli ang isang pamana na muntik nang mawala. Alam nyo, sa Tagalog, may salita tayong limot. At hindi lang ito basta forgetting. Mas malalim yan. Ito yung estado na ganap ka nang nawala sa alaala. At yan, mismo, ang nilalabanan ng mga taong nagsusumikap na ibalik ang baybayin. Ngayon, may isang napakagandang kilusan ng mga artista, mga historiador, mga kabataan na ginagawa ang lahat para hilahin pabalik ang baybayin mula sa bingit ng limot. Hindi na ito basta pag-aaral lang. Para na itong isang sigaw ng pag-angkin muli sa kung sino talaga tayo. At ang pinakamaganda rito, kahit sino sa atin pwedeng maging parte ng pagbuhay na to. Aralin natin yung mga letra, gamitin natin sa art, ituro natin sa iba.
Suportahan natin yung mga cultural groups. Bawat isang simbolong isusulat mo, panalo na yon laban sa pagkalimot. So, para sa huli, iiwan ko kayo ng isang tanong. Ang kwento ng baybayin ay tungkol sa pagkawala at sa muling paghahanap. Ngayon, tanungin natin ang mga sarili natin. Bukod sa baybayin, ano-ano pa kayang mga bahagi ng kultura at kasaysayan natin ang tahimik lang nating hinahayaang mabaon sa limot?